Hallelujah. Praise the Lord. Pray po ang ating mga Panginoon. God bless you po, beloved brethren, who are faithfully giving their tithes and offering. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayong pagpalain po ng ating mga Panginoon ng pagpapalang material, physical, tigit sa lahat po yung spiritual na pagpapala. Hallelujah. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. At dako na po tayo sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating mga Panginoon. At bago po sa ating pong Bible study, samahan niyo po ako sa panalangin ito. Hallelujah. Praise the Lord. Our Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Belisario Meda, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Open, Lord, our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom, comprehend, and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. And first and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest. Hallelujah. Praise the Lord. Ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain po ang mananagawa ito. I would like also to give my greetings and for respect to our beloved pastor, Evangelist Belisario Meda, to his beloved children, grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. And to all of you, beloved brethren, a pleasant good afternoon, and may the blessings, good evening, may the blessings of our Lord Jesus Christ come always in your lives in material, physical, and most importantly, spiritual blessing. Hallelujah. Praise the Lord. To all birthday celebrants for the month of September, God bless you all po with long life. At bumabati rin po ako sa ating po mga Facebook webcast viewers for being with us until this time, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. Now let's come to our Bible study, and our topic for tonight is godly patience. Hallelujah. Praise the Lord. Mayroong ilang mga pakinabang o pagkakaroon ng lahat ng bagay ng mabilisan o sa mabilis agad. Ngunit ang mga pag-asa nito ay maaring mangagaw ng ating makadiyos na katangian ng pagtitiyaga at pagpapasensya na kapakipakinabang sa bawat isa sa buhay Kristiyano. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi may mga bagay na pagka ninayos natin, nakukuha agad natin ng biglaan. Pero hindi lahat na nakukuha ng biglaan ay may kapakinabangan. Kaya may mga bagay na hindi agad natin nakukuha dahil dito tayo sinusubukan o sinasakdal ng ating mga pananampalataya po ay magkaroon ng pagpapasensya. Sa palagay ba natin ay negatibong naiimpluwensya tayo ng kultura sa ating paligid? Kung minsan ay tinatanggap natin ang karaniwang asal ng pagpapahalaga na hindi natin namamalayan, ang pagkainip ba ay pumapasok sa ating mga buhay? Naiinip ba tayo pag may mga bagay na hindi agad natin nakakamtan? Hallelujah, praise the Lord. Maaari nating ipaliwanag ang pasensya bilang ano bang meaning ng pasensya? Sa Tagalog po, ang bilang tahimik, may tiisin, may kakayahang tiisin ng hirap, kakayahang tiisin ng pagkabalisa, o kayahang tiisin ng inis ng tahimik nang hindi nagrireklamo. At pag minsan sa banal na kasulatan, hindi minsan, tinatawag din sa banal na kasulatan na ito ay mahabang pagdurusa at nagbibigay
o naghahati din ng kaalaman ng pagiging mapagtimpi o mahabang pagtitimpi. Handa ba tayong magtiyaga sa mga pagsubok o pagkaantala ng mga mapagbigay na saloobin? Kung handa ba natin tayo maghintay na mayroong gracious tempered na habang hindi pa natin nakukuha yung gracious attitude, yung pang tayo po ay may papagbigay na loob habang ating hinihintay. Madali sabi, yung ating pag-asa, yung inaandun na lamang, hindi tayo nagmamaktol o hindi tayo nagrereklamo. Maaari ba nating palampasin ang isang mali sa halip na tumugon ng may galit? Halimbawa, mayroong mga bagay na kinakailangan agad natin makuha, subalit hindi agad natin makuha. At dahil sa may mga humahadlang, tayo ba ay magagalit dahil sa may humahadlang? Maaari bang tugunan natin yung mga ganong hadlang sa pamamagitan nating galit? Hindi yon ang nais ng ating mahal. Ang makadiyos na pasensya ay hindi natural. Ito po ay regalo ng mahal na Panginoon ay pinagkaloob sa atin bunga ng banal na Espiritu Santo. Ang pagpapasensya o patience or long-suffering is one of the fruit of the Holy Spirit in our lives. Ngunit dapat tayo makipagtulungan habang binubuo niya ito sa loob natin. Kinakailangan susunod tayo o makikipag-coordinate o makikipagkaisa habang ginagawa o nililikha o ginagawa, binibigyan tayo ng mahal na Panginoon na magkaroon po ng tunay na pagpapasensya. Dahil alam ng mahal na Panginoon ng lahat, alam niya ang tiyak na mga mangyayari na makakatulong sa bawat isa sa atin sa bagay o lugaring ito. Dahil alam ng mahal na Panginoon na maaaring mangyari sa ating buhay, kaya maaaring dinidelay niya, sinusubukan niya kung hanggang saan ng pasensya dahil yun ang kinakailangan natin magkaroon tayo ng pasensya bilang isang tunay na mananampalataya. Ito nga po ay bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ngunit madalas nating iniisip na maayos lang ang ating ginagawa na walang higit na pasensya. Kasi pag minsan, kahit na walang pasensya, nagagawa natin, sa akala natin, sa sarili natin, na kaya kong gawin yan kahit wala akong pasensya. Hallelujah, praise the Lord. Kahit na ito ay kabutihan na dapat nating hangarin, maraming mga Kristiyano umiiwas na ipagdasal ito dahil ayaw nilang masubukan kanilang pasensya. Hallelujah, praise the Lord. Kasi pag ikaw ay nanganalangin sa ating mahal na Panginoon na bigyan ka ng mahabang pasensya, susubukin ka ng mahal na Panginoon hanggang sa hindi mo nalalaman na nagkakamali ka pala. Nababalisa ka na dahil nawawalan ka na ng pasensya. Kaya marami ang hindi nananalangin ng tungkol bigyan mo ko ng mahabang pasensya. Subalit kapag pananalangin mo, nabigyan ka ng mahabang pasensya at nagawa mo, dahil magagawa mo lang ito dahil ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Lalakas at hahaba ang iyong pasensya, yung pagtitimpi mo. Lahat ng bagay ay ibinigay mo lahat sa mahal na Panginoon, itinaas mo sa lahat sa atin. Kung ano man niyang mga iniintay mo yan na matagal na hindi dumarating yung mga panalangin o mga pangako ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay, ito ay lubos na dadating sa tamang panahon na ibinigay ng ating mahal. Dahil alam ng mahal na Panginoon kung ano ang ating saloobin. Kung ibibigay agad-agad sa atin, maaaring mapalayo ka o hindi maging ikabubuti mo. Magkakaroon ka ng pride dahil akala mo bukod tangi na lamang na ikaw ang manalangin tinutupad agad. Naalala ko patutuan ni beloved sister kanina na ilang beses niyang, kasi nung una nanalangin na rin niya na yung sirang dryer ay gumana. Tapos lately, nangyari sa kanya. Pero hindi agad-agad. Nung una, one time lamang yan, sabihin niya ang sa unang panalangin ng ating beloved pastor, gumawa. Ito nung lately, nakalimang panalangin siya. Ngayon, doon nasubok ang kanyang pagpapasensya. Kasi kung hindi niya patuloy, talagang pati pananampalataya niya, pinalakas niya, hindi gagana yung, hindi na nagagana yung kanyang dryer na yon. So, nakita yung pagpapasensya niya, nakita ng mahal na Panginoon ang kanyang pananampalataya. So, yung imposible ay naging posible noong mga oras at araw na yun. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Sabi nga po, ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pagtitiyaga o pagpapasensya ay dahil ito ay katangian ng Diyos. Ito ay characteristic ng ating mahal na Panginoon ang pagpapasensya. At bilang mananampalataya at tagasunod ng mahal na Panginoon, tayo ay dapat tumulad sa Kanya. At pong basahin yung unang versikulo po natin, Ephesians 5:1.
From the book of Ephesians chapter 5 verse 1, Be ye therefore followers of God as dear children. Amen. Amen. Mga taga-Episo talatan 5, versikulo 1. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Amen. Amen. Purihin po ang na salita ng ating mga Panginoon. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang adikay layunin ng ating mahal na Panginoon. Kahit dumadanas tayo ng mga ganito, na ipakita natin na talagang tuyay anak na minamahal ang ating mahal na Panginoon kapag ating natatalima o nasusunod o nagagawa natin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Bagamat gusto natin na matiyaga tayong tratuhin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos, kadalasan natin ay hindi natin tinatrato ang ating kapwa ng ganito. Yung mahabang pasensya. Dahil ang mahal na Panginoon ay sobrang haba ng pasensya sa ginagawa sa ating mga buhay. Tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero dumadating din sa ating buhay na tayo napapaalalahanan at pinagpapasin, hindi agad ikaw pinaparusahan o whatever, pero ikaw ay pinapalalahanan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Hindi siya tumutugon ng galit o paghihiganti kapag hindi tayo mabilis na lumago sa ating espiritual na buhay. Kahit na tayo dandahan lumalago sa ating espiritual na buhay, hindi siya nagagalit sa atin. Pinakikita pa rin niya ang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Kapag tayo nagkamali at nagkasala, dumulog lang ulit tayo sa mahal na Panginoon. Pagsisihan mo yung kasalanan, huwag mo lang gagawin uli. Ikaw ay patatawarin at ipakikita sa iyo kung gaano kakamahal ang ating mahal na Panginoon. Ganyan tayo kaibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin niya tayo pinarurusahan sa tuwing tayo magkakasala. Pinaalalahanan lang tayo. Inaalala niya ang kahinaan ng ating sangkatauhan. Basahin po natin ang Psalms 103:14. From the book of Psalms chapter 103 verse 14. For he knoweth our frame. He remembered that we are dust. Amen. Amen. Mga awit 103, versikulo 14. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalala na tayo'y alabok. Amen. Amen. Purihin po ang madalang salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Napakamaunawain, alam ng mahal na Panginoon ng ating kahinaan. Pero dahil tayo'y itinatanging mga anak ng Diyos, kaya nga binigwis niya ang kanyang buhay sa krus ng alang-alang sa ating lahat na kanyang nilikha. Ganyan tayo kaibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang nais ang ating mahal na Panginoon, kundi tayo lagi magkaroon ng matibay o ugnayan sa Kanya, yung close, intimate relationship sa ating mahal na Panginoon. At magkakaroon ka na ng close, intimate relationship sa ating mahal na Panginoon kapag isa sa buhay mo ang Kanyang mga kautusan at ang Kanyang layunin ay mangyayari sa buhay mo. Hallelujah! Praise the Lord! At ang paghihintay ng may kagandaan loob ay mahalaga sa bawat larangan ng buhay. Kaya ito po ay mayroong tatlong klase ng instances, 3 instances. First, ang una, kailangan natin ng pasensya sa ating relasyon. Basahin po natin ang James 1:19. From the book of James chapter 1 verse 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Amen. Santiago, talatang 1, versikulo 19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Makupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Amen. Amen. Purihin po ang dalang salita natin mga Panginoon sa Kristo. God bless you po, beloved preacher, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Sa banal na kasulatan ay nagpapaalaala sa atin na dapat tayong maging mabilis sa pakikinig. Ano yung mabilis sa pakikinig? Ating tinatalima agad sinusunod yung utos ng ating mahal na Panginoon. Mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Ang relasyon ay madaling masira kapag tayo nagpadalos-dalos sa ating mga salita. Dahil kapag nakapagsalita tayo ng lampas sa ating kapwa, ito ay, at di ka nais-nais ng mga salita, ito hindi na natin mababawi. Hindi na maibabalik ang sakit
na nakarinig o pinagsabihan mo ng mga ganitong salita. Yon ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-ingat laban sa paghampas ng galit sa ating mga sarili. Yung pagkikigalit na galit, talaga nakakapagsalita ka nang hindi mo dapat sabihin o hindi mo dapat salitain sa iyong kapwa, kahit sinong kapwa mo. At yun nga po, kapag dumadating sa ating buhay ng ganito, nalalaman agad natin na tayo nagkamali dahil ang Espiritu ng Diyos sa iyo. So, ang gagawin mo, hingi ka ng tawad doon sa napagsalita. At hingin mo rin sa mahal na Panginoon na habaan ng iyong pangunawa sa iyong kapwa kung dumating, at sana ay hingin mo na huwag kang magalit, pero tayo talagang tunay na tao na nagagalit. Hallelujah, praise the Lord. Ay halimbawa baga, nakakita ka ng bata na inaabuso, o di kaya yung mga kapwa mo o tao na inaapi ng iyong kapwa. Di ba, ang una mo maramdaman ay magalit ka sa taong yon na hindi naman, kumbaga masama magalit sa iyong kapwa. Bilang ikay tao, ay hindi mo maiiwas ng hindi magalit. Subalit, anong atin dapat gagawin sa mga oras sandaling yon? Ating ipanalangin yung taong yon na kinaiinisan natin o kinagagalitan natin, at maging ang ating sarili ipanalangin din natin, itas natin sa ating mga panahon na mabago tayo parehas. Baguhin yung tao kung ano man ang takbo ng kanyang utak o kanyang layunin o kanyang ugali, at ikaw ay baguhin din na patuloy kang patatagin, palakasin ang iyong pananampalataya at magkaroon ka ng mahabang pagtitimpi o pagpapasensya. Hallelujah! Praise the Lord! At ang karaniwan, kaya tayo nagagalit at minsan tayo naiinip, ay yung ating pagkamasarili. Binibigyan natin ng katwiran ng ating sarili. Hindi lahat ng mali ng ating kapwa na nakikita natin ay maaari sabihin nating mali at tayo ang tama. May mga bagay na hindi natin naintindihan o naunawa na ginagawa ang isang tao ngayon. Unang-una, kung siya'y hindi niya kilala ang mahal na Panginoon. Mas kahabag-habag kung kilala niya ang mahal na Panginoon, pero nakakagawa siya ng bagay na hindi nakakalugod sa harapan ng mahal na Panginoon, na bilang tayo mananampalataya, nakikita natin isang tao na gumagawa ng gano'n, nagkakaroon tayo ng galit sa ating puso sa taong iyon. Lalo na tayo po ang nalalampasan no pinag-uukulan ng kanilang mga galit o masasamang gawa sa ating mga buhay. Ang alam ko diyan, walang pinakamaganda diyan kundi lahat idulog mo sa ating mahal. Ipanalangin mo ang tao yan, siguraduhin kay babasuguhin. Dahil naalala ko nung ako'y nasa delivery pa, ay same day delivery ang ginagawa ko. Kailangan yung aming i-deliver sa umaga matapos namin hanggang alas 11 ng tanghali. Dahil kukuha pa uli kami ng hapon. Madalit sabi, laging pandalas. Ngayon, dadating ako doon sa pagdideliveran ko, ay may matan lumalayo, o kung sa ano nung pumupunta, kung basta dinidelay ka, alam mo yung kinagmamadali. Meron pang pagdait mo, pakikitaan ka ng mga kutsilyo. Ako may ng mga panahon ngayon, hindi man sa hindi ako natatakot sa kanila dahil noong mga panahon ako hindi pa nadala uli. Backslider ako noon, pero nasa gabay at patnubay pa rin ako ng mahal na Panginoon. Dahil habang ako'y nandito tumating sa Amerika, nakita ko po ang kahirapan dito. Wala akong ginagawa kundi ang laging magpuri habang ako'y nasa delivery sa pamamagitan ng pakikinig ng mga awiting makalangit ng ating mahal na Panginoon. Madalit sabi, doon ko nakita ang itinuturo ng ating banal na pastor na kinakailangan lahat ng oras, lahat ng sandali, ikaw ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sa isip, at kung ano yung ginagawa mo, ipupuri ka at ikaw ay ililigtas ng ating mahal na Panginoon sa kapamakan. At pagka ang ginawa kong ganoon, alam kong mga, dito marami, kasi dito yung mga redneck na tinatawag, yung, tawag doon, yung binabaliwala ka, tawag doon yung racist, ay pagkakita sa ating mikuli, akala mo kung sino sila. Ginagawa ka, pinapanalangin ko. Alam niyo, pagka ipanalangin ko ng gano'n, wala akong galit sa aking puso, pinapanalangin ko na baguhin. Pagka yun hindi na pagbalik uli doon, it's either two mangyayari doon. Bumait yun, o pangalawa, nawala yun sa ganong posisyon. Hindi minsan, hindi dadalawa, hindi sa 10 beses na nangyari yun dahil ako'y 6 o 7 years na nasa delivery ako. Yung same day delivery, yun ang pangalawang trabaho ko dito sa Amerika na nag-enjoy ako dahil maraming lugar ako nararating. Kaya pa yung itong LA, County, Ventura County, Orange County, Riverside County,
at saka yung San Bernardino County, naikot ko lahat yan in 7 years. Ako po ang nagde-deliver diyan ng mga kailangan po ng mga opisina. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga, ang ipanalangin mo ay ang kapwa para mapatunayan mo na talagang may Diyos na nakikinig sa iyong panalangin. At pong basahin po ang susunod na talata, 1 Corinthians 13, verses 4 to 5. From the book of 1 Corinthians, chapter 13, verse 4 to 5. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. It's not puffed up, doth not behave itself unseemly, as seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Amen. Amen. Unang mga taga-Korinto, talatang 13, versikulo 4 hanggang 5. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. 5. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Amen. Amen. Purihin po ang madalang salita ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Napakagandang talata na ating binasa, isa sa mga magandang talata. Ang inihahayago, pinakikita ng walang pasensya ay ang kawalan ng pagmamahal. Inilarawan ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians 13, 4 to 5, ang Kristiyanong pag-ibig bilang pagiging matiyaga, mabait, hindi madaling magalit, at handang palampasin ang mali. Yan ang nais ng ating mahal na Panginoon bilang isang mananampalataya na bibihira nakakagawa niyan. Kahit nga mga sakdal pero kapag ikaw ay laging ang binubulay-bulay mo ay salita ng ating mahal na Panginoon, lagi ikaw ay naka-tune in sa banal na salita at sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang mga bagay na ay darating, bibigyan ka ng mahal na Panginoon ng mahabang pasensya at maunawaan mo ay yung kapwa, maunawaan mo na hindi nila kilala ang mahal na Panginoon kaya sila ganyan. Hallelujah. Praise the Lord. Marami akong karanasan, lately lang, na grabe pero nakakaawa yung isang tao na ginagawa ng ganon. Dahil sa kahirapan, mahirap na nga. Grabing yuraka ng pagkatao, karaming mga sari-saring masasamang salita na talagang walang-wala yung mga tao. Subalit mabuti nakilala ko. Hindi ko kilala ito dati pero nagkakilala kami lately na related pala ako sa kanya. So, pinapangaralan ko siya at mabuti nakikinig siya sa dahil wala na siyang pupuntahan kundi ang manikluhod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakabuti ng ating mahal na Panginoon na kung hindi man po lubusan na wawala ang kanyang problema sa mga oras sandaling ito, siya po ay patuloy na binabago ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Binibigyan siya ng pagpapakumbabang puso. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pangalawang at kung saan kailangan natin ng pasensya ay sa ating mga pagsubok. Kinakailangan kapag tayo may pagsubok na dumating sa ating buhay, kinakailangan meron tayong pasensya. Hallelujah. Praise the Lord. Ito ay para sa disiplina na ating tinitiis. Ang Diyos ay nakikitungo sa atin na parang mga anak. Yon ang turing sa atin ng mga Panginoon pagka tayo dumadaan sa mga ganitong klase mga pagsubok. Basahin po natin ang Hebrew 12:7 and 10. Hebrew 12 verses 7 and 10. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 7 and 10. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Verse 10. For they verily for a few days just chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Amen. Mga Hebreo talatang 12, versikulo 7, talon sa 10. 7. Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis, inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak na hindi pinarusahan ng kanyang ama, Diyos, sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan ilang araw ayon sa kanyang minagaling,
ngunit siya'y sa pakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Muli po natin palakpakan po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Ito daw po ay mga pagsubok, hindi ito pang disiplina o parusa sa atin, kundi tayo po ay tinuturing na kanyang mga anak. Dahil kung hindi daw po tayo, hindi tayo kanyang anak, kundi tayo papalalahanan o paparusahan ng mga parusa na hindi naman nating ikamamatay. Yung mabago lamang ang iyong pananaw, makita mo na ang iyong ginawa ay hindi nakakalugod sa kanyang harapan. Hallelujah, praise the Lord. At sabi nga po, sapagkat katotohanan tayo pinarusahan ilang araw ayon sa kanyang minagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Yung pala ang nais ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay sinasakdal ng ating mahal na Panginoon. Ngunit kung tayo ay mainip at lalabanan ng kamay ng Diyos, hindi tayo makikinabang. Hallelujah, praise the Lord. Kaya huwag tayong magre-retaliate sa mga ganun. Kung tayo tine-check o pinadadaan sa mga pagsubok, huwag tayo magrereklamo, huwag kang magmamaktol dahil hindi ito ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pagod na pa tayong pagalingin ng mahal na Panginoon ng ating karamdaman? Kasi tayo nananalangin na para pagalingin sa ating karamdaman, pero naandyan pa rin ang karamdaman. Alisin ang isang pasanin o baguhin ang isang masakit o nakakabahalang sitwasyon. Nangyayari yan sa atin kahit tayo po ay matagal ng mananampalataya. Bakit po? Hinahayaan niya ang mga bagay na ito na hindi tayo makapinsala o mapinsala. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit upang tayo ay maging ganap o ganap na mabuti. Ito pala ang ginagawa ng ating mga lapanampalataya po ay mabuti kung tayo maggigibiin sa kanyang ginagawa. Hindi ka magrireklamo, hindi ka magmamaktol. Ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga pagsubok ay ikaw ay sinasakdal. Ginagawa kang sakdal ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Naranasan ni Apostol Pablo ang maraming paghihirap sa kanyang ministeryo, ngunit nakita niya ang mga ito bilang sakdal, bilang sandali at magaan kung ihahambing sa walang hanggang bigay ng kaluwalhatian na ibinibigay nila para sa kanya. Basahin po natin ang 2 Corinthians 4:17. Book of 2 Corinthians chapter 4, verse 17. 4:17. Our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Amen. Amen. Panguwang taga-Korinto, talatang 4, versikulo 17. Sapagkat ang aming maagang kapigatian nasa sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin lalo't lalong bigat ng kaluwalhatian na walang hanggan. Amen. Purihin po, manansalita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word. Ito pong talatang ito ang uri ng saloobin na tutulong sa atin na matiyagang matiis ang anumang ibinibigay ng Diyos sa ating pasanin. Hallelujah. Praise the Lord. Ibig sabihin, patuloy pa rin talaga yung sinasakdal. Talagang tinatandis tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung dito na i-apply natin ang ating pananampalataya na kahit saan, ano man nangyari sa ating buhay, patuloy pa rin tayo, naglilingkod pa rin tayo, dumadalangin. Binibigay lahat natin ang ating sandali, oras sa ating mahal na Panginoon. At dito nakikita natin ang nabubuo ang ating pananampalataya dahil pag buong-buo yung pananampalataya, walang imposible sa ating mahal. At dito natin napapaluguran ang ating mahal na Panginoon kapag tayo po ay may pananampalataya sa Kanya. At ang pantatlo po ay kailangan natin ng pasensya sa Diyos. Ngayon ay tila nakakagulat sa atin, ngunit hindi hihintayin natin na sasagutin ng mahal na Panginoon ang ating kahilingan o pananalangin. Marahil tayo desperado naghahanap ng Kanyang patnubay para sa ating buhay, ngunit siya ay tila tahimik. O marahil tayo ay nag-aangkin ng isang pangako sa banal na kasalanan, ngunit walang nagbabago. Ang problema ay hindi kasama ng katapatan ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Lagi siyang nasa oras. Tayo ang wala sa panahon. Kaya kung nagtatagal, may magandang layunin ng ating mahal. Sabi nga po, all things work together for good for those who love the Lord, for those who are called according to His purpose. Kaya po, kung halimbawa yung ating hinihiling, yung ating mga pangangailangan na nakukuha natin, in spite na ito ay kalooban ng ating mahal na Panginoon ng ating hinihingi, maghintay lang, may tamang oras na ibibigay. Hindi kailan pa man tayo bibiguin ng ating mahal na basta pinatitibay ang ating pananampalataya, pinalalakas ang ating
pagpapasensya, pinahaba ang ating pasensya. Ito ang dahil itong pagpapasensya at pananampalataya, ito ay bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ang pasensya ay ang isang palatandaan na kawalan ng pasensya sa Diyos ay ang pag-ungol o pagmamaktol, pagrereklamo. Yan ay nangyari sa mga Israelita sa ilang. Nawalan sila ng pasensya sa paglalakbay, nagreklamo tungkol sa kanilang sitwasyon at inakusa ng Diyos na maling gawain. Basahin po natin ang Numbers 21:4-5. Book of Numbers chapter 21 verse 4-5. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged because of the way. And the people spake against God and against Moses. Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water. And our soul loaneth this light bread. Amen. Amen. Mga bilang talatang 21, versikulo 4 hanggang 5. 4. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor, na pasadaan patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom. At ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. 5. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos. Laban kay Moises, bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. Amen. Amen. Po rin po, Madam Secretary. Ito po ang nangyari po sa mga Israelita na sila po ay nagrereklamo. Kasi po yung daan papunta sa lupang pangako, mga ilang araw lamang yung dapat lakbayin ng mga Israelita. Subalit, hindi sila doon pinadaan ng ating mahal na Panginoon. Dahil yung pala ng lugar na yun, kaya sila dapat ay pinamumuhura, di ba si Joshua at saka si Caleb kasi isa sa 12 na naging spy para tingnan yung lupang pangako na nakakita doon ng mga higante. Kung pwede sila doon dumaan, nag-alala ang mahal na Panginoon na baka masiraan ang loob ng mga Israelita ay hindi na dumiretso sa lupang pangako. Hallelujah, praise the Lord. At yun nga po ang nangyari, dahil reklamo ang mga Israelita kay Moses at pati nagsasalita ng hindi kaluguran ng ating mahal na Panginoon. Alam ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Babasahin ko po sa inyo sa versikulo 6 hanggang 9. Sa Tagalog ko na lang po babasahin. At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan. At kinilang kinagat ang bayan at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas at idalangin ni Moises ang bayan. 8, at sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng isang mabaksik na ahas at ipatong mo sa isang tikin at mangyayari na bawat tao makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At sa 9, at si Moses ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin at nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Kaya pala merong ahas na tanso ay dahil nga binigyan ng ahas yung mga Israelita dahil nagrireklamo kay Moses at ganoon din po mga hindi nakakalugod ang ginagawa sa kanyang harapan. Sa panahon ngayon, ganyan din tayo. May binigay sa ating kautusan, tayo nagrireklamo, hindi natupad ang hiniling, kung ano-ano agad ang gagawin, ayon hindi nadadalo. O kung ano-ano hindi nakakalugod sa harapan, kaya dumadaan. Mabuti na mabuti yung mga hindi na dumadalo at binibigyan at nakakadalo, binibigyan pa rin ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Paano yung hindi na talaga lubusang dumadalo? Na ang pagdalo sa panalagaw ay talagang iniutos ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin pababayaan ang ating pagtitipon, mag-aralan sa isa't isa. Ito po isang kautusan na ito'y lagi ko po nababanggit kapag ikay hindi natalima sa mga kautusan ng ating mahal na Panginoon.
lahat ikaw ay nagkasala. Meron kang ilang isa hindi magawa. Kaya dapat tayo maging maingat at dapat natin malaman ang mga kautusan ng ating mga Panginoon upang huwag tayong dumaan sa mga kapighatian o kapahamakan na nasa banal na kasulatan na mangyayari sa ating buhay kapag hindi tayo tumalima dito. Hallelujah! Praise the Lord! Kapag inisip natin na mas nakakaalam tayo kaysa mga Panginoon, ganoon din ang ginagawa natin. Kasi sila nagrereklamo, kung ano sinasabi niya, alam nila, mas magaling sila sa ating malapan. Ganon din natin ginagawa kapag tayo nagrereklamo. Ilagay lamang natin sa alip bilang tayo mananampalataya na at tagapagmana ng buhay na walang hanggan at nakalaan na ang kaharian ng Diyos para sa ating mga mananampalataya dito sa ibabaw ng lupa. Ibigay na natin lahat sa ating malapanon kung ano man ang kanyang naisin. At kailanman, hindi tayo kailanman pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Pag nakita ang puso mo at damdamin at ginagawa mo, lalo tigit, anong sabi ng mahal na Panginoon? Ibigin mo siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong kalakas. Ito ang unang kautusan na walang magiging kapantay. Ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ay masasabi mo bang iniibig mo ang kapwa, kaunting mali lamang ay nagre-retaliate ka na? Kaunting malila ng kapwa mo, gusto mo magantihan na. Hallelujah, praise the Lord. Kung kilala mo ang mahal na Panginoon, hindi ka mag-iisip noon. Ang gagawin mo ang pagganti doon, iluhod mo sa mahal na Panginoon kung ano man ang maling ginawa sa iyo. At ikaw ay iluhod mo rin ang sarili mo na huwag ka naman masyadong, yung tawag dito, pusong mamon. Kinakailangan lahat ang gagawin, nakabatay, nakaayon sa banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga, ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo, sabi ng mahal na Panginoon kasi, ibigin mo ang iyong kaaway. At pag daw kayo sinampal din sa kaliwang pisngi, bigay mo pa, sa kanang pisngi, bigay mo pa rin yung kaliwang pisngi. Hallelujah, praise the Lord. Anong klaseng mga paalala ng ating mahal? Ang ibig talaga, sinasakdal, tayo'y buhay na walang hangganan na kasama ang mahal na Panginoon. Yun ang layunin ng ating mahal na Panginoon sa ating mga mananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Kapag iniisip natin na mas nakakaalam tayo sa kaysa mga ganun din ang ginagawa natin. Ang tamang tugon ay natatagpuan sa 37 ng Psalm 37:7. Pakibasa po ng Psalm 37:7, ay last verse po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Maganda na po ang mga awit. Hallelujah, praise the Lord. Book of Psalms, chapter 37, verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospered in his ways, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Amen. Amen. Mga awit, talatang 37, versikulo 7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa na dahil sa Kanya na guminhawa sa Kanyang lakad, dahil sa lalaki na pangyayaring ng mga masamang katha. Amen. Pwede po ba ng salita. At pong misa na pong pinakapakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved preachers, for reading the whole word of our Lord. Ang pasensya ay nagsisimula sa isip. Kung pagdududahan natin ito, pag-isipan kung ano ang uri ng pag-iisip ang nagiging dahilan upang tayo ay mawala ng pasensya. Kapag ang pag-iisip mo ay pag-iisip ng sanlibutan, 100% mawawalan ka ng pasensya. Subalit, kung ang pag-iisip mo ay ang pag-iisip na ating malapan dahil yun ang magiging pag-iisip mo dahil pinananahan ka na ng Espiritu ng Diyos, magkakaroon ka ng mahabang pasensya. Sa kabaligtaran, anong mga katotohanan tungkol sa Diyos ang maaari nating pag-isipan upang makabuo ng pundasyon para sa pagtitiyaga at pagtitiwala sa Kanya? Dahil ang lahat ng ating maranasan ay nagmumula sa Kanyang mapagmahal na mga kamay. Maaari tayong tumigil o huminto sa pagkabalisa, magpahinga sa Kanyang karunungan at umasa sa Kanyang lakas na maghintay ng may kagandahan loob. Pagkatapos ay manood habang ginagawa niya ang Kanyang mabuting gawa sa loob natin. Handa na ba tayong magtiwala sa Kanya sa lahat ng mga pagkakaantala sa ating buhay? Ang paglago sa mahal na Panginoon ay isang patagalang pakikipagtunggali, hindi pabilisan. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan pasensyoso ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay na kahit tayo nagkakamali, tayo pinagpapasensyahan. Walang pagkakamali, walang masamang tao dito sa ibabaw ng lupa, hindi kayang patawarin o
bigyan ng kapatawaran ng ating mahal kung maninikluhod lang sa at gagawin ng kanyang kalaban. Siya ay isa rin sa mga tinawag at pinipili ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, ating unawain ng ating kapwa kapag tayo po ay nalalampasan na maaaring hindi niya pakilala. Ang gagawin natin, ang utos din nating mahal na pakilala mo sa Kanya ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang talatang ito ay nagbibigay ng makapangyarihang palala kung paano tayo dapat tumugon kapag naharap at maliwanag ng tagumpay na masasama. Kapag nakita natin na yung mga ating kapwa nagtatagumpay dito sa ibabaw ng lupa, marami mang karangyaan sa Kanya, na huwag tayo basta maiinggit doon. Dahil hindi nila kilala, ang kanilang pinagkakalibangan o pinagkakabigyan ng panahon ay yung mga hanggang dito lamang sa lupa. Kinakailangan ng pagbigyan natin ng panahon ay kung paano tayo magiging malapit na malapit sa ating mahal na Panginoon, kung paano natin may pamumuhay ang kanyang banal na kung paano natin magagawa ang kanyang kalooban upang tayo makasiguro ng buhay na walang hanggan na kasama. At kung babalik na ang ating mahal na Panginoon sa mga oras sandaling ito, ikaw kapatid ay kasama sa kukunin at ikaw ay kasama sa paghahari niya sa buong sanlibutan. Hallelujah. Praise the Lord. Paghahari niya dito muna sa maghahari 1,000 years. Ang paghahari niya ay sa mahal na Panginoon pala, yung isang araw ay 1,000 taon na sa atin. 1,000 taon na isang araw sa mahal na Panginoon. Ay 1,000. Tinuos ko na yun kulang-kulang na kalahating milyong taon ang maghahari ang ating mahal na Panginoon pagbalik niya after the rapture. At yun nga, ang paghahari ay yung kanyang mga hayo. Bago niya po alpasan muli si Satanas na pinapunta niya sa bottomless pit upang ibaba niya ang kaharian mula sa kalangitan na magkakasama ang Diyos sa tao at sa mga anghel na wala makakapasok na kasamaan walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Sa halip na tangayin ng pag-aalala, inggit o galit, hinihikit tayo ng salita ng Diyos na hanapin natin ang ating kapahingahan sa mahal na Panginoon at matiyagang maghintay. Yon ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ito ay isang panawagan na panatilihin ang isang matatag at hindi natitiling na pagtitiwala sa Diyos kahit nasa gitna ng mapaghamong mga pangyayari o kapag naharap sa maliwanag ng tagumpay ng mga masasama. Ito ay nagpapalala sa atin na ang Diyos sa huli ay may hawak o may control at siya ang magdadala ng katarungan, ng katwiran sa kanyang perpektong panahon. Kaya kapag tayo nilalampasan natin pagpasensya natin, panalangin natin, at pag hindi siya nagbago sa tamang panahon, ang mahal na Panginoon ang magbibigay sa kanya ng kung ano ang kanyang ginawa sa kanyang kapwa na hindi kinaluguran ng kanyang kapwa. Hallelujah, praise the Lord. Sabi nga po ng mahal na Panginoon, vengeance is mine. Huwag kayong gaganti. Ang mahal na Panginoon ang gaganti pag kayo patuloy na may pakumaba sa inyong mga puso. Hallelujah, praise the Lord. At hanggang dito na lamang po natin at pong awitan na isang makalangit na awitin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord.